Ngayon, susuriin natin ang isang mahalagang pangyayari, ang kamatayan ni Pope Francis, isang sandali na lumalampas sa kanyang pontifikado. May ilan na nagsasabi na ito ay katuwang ng sinaunang propesya ni Santo Malachy na itinuturing si Francis bilang huling pontifex. Pedro ang Romano, ano ang tunay na kahulugan nito para sa hinaharap ng simbahan at sa ating mundo? Ang pamana ni Francis ay isang sinulid ng mga debato at kontrobersya sa teolohiya. Ang kanyang pananaw sa relihiyosong pluralismo na lahat ng relihiyon ay nagdadala sa iisang Diyos ay kinilala bilang nakapasok ngunit kinundina bilang paglayo mula sa tradisyonal na Kristyanismo. Ang perspektibong ito ay nagpapakita ng hamon sa mga fundamental na prinsipyo ng pananampalataya kung saan ang sakripisyo ni Kristo ay sentro ng kaligtasan. Nakikita ba natin ang isang pagbabago kung saan ang teolohiya ng kamatayan ay naging bahagi na ng hindi lamang ng simbahan kundi pati na rin ng ating mga estruktura sa lipunan? Panahon na upang muling pag-isipan kung paano naging anyo ang teolohiya ng kamatayan sa ating pag-unawa sa katarungan at kapangyarihan. Ngayon, talakayin natin ang tugon ng Vatican. Sa halip na magdalamhati, may mga ulat na nagmumungkahi ng konsolidasyon ng kapangyarihan na naghahanda para sa isang bagong personalidad na ang mga motibo ay maaaring nakatali sa mas malalalim na katagong agenda. Ang inaasahan na hindi lamang isang bagong papa, kundi marahil isang maling propeta na may koneksyon sa mga sinaunang propesya at kosmikong mga kapahayagan ay nag-uudyok ng mahalagang tanong tungkol sa hinaharap ng Katolisismo at higit pa. Anong mga mekanismo ng kontrol ang maaaring ipailalim sa ilalim ng bagong espiritual na pamumuno? Sa isang kapansin-pansing pagbabago, may mga teoryang lumilitaw na nag-uugnay sa Vatican sa mga Anunnaki, mga sinaunang Diyos mula sa mitolohiyang Mesopotamian, na sinasabing may kaalaman ukol sa mga kosmikong kaganapan. Totoo bang ang mga obserbatoryo ng Vatican, tulad ng Bundok Berihang, ay talagang nagmamasid sa mga nilalang na ito? Ang mga ganitong konsepto ay nagbubura ng hangganan sa pagitan ng mga pangmundong at kosmikong kaganapan na nagtutulak sa atin na harapin ang mga hindi komportableng katotohanan tungkol sa ating nakikita. Sa gitna ng kagulong ito, matutunghayan natin ang Generation Z na lumilitaw bilang isang transformatibong puwersa. Pinadissolution ng mga tradisyonal na institusyon, sila ay naghahanap ng tunay na espiritual na katotohanan. Ang henerasyong ito ay sabik na muling matutunan ng mga sinaunang karunungan, muling natutuklasan ang mga nalimutan na awit at panalangin, hindi para sa pagbabalik, kundi bilang isang panawagan upang gisingin ang mga malalim na katotohanan na lampas sa nakabalangkas na mga paniniwala. Ito ba ang henerasyong susi sa mas malalim na espiritual na pagkabuhay, isang nagtatanong sa mga minalang doktrina? Kaya, habang tayo ay nasa hangganan ng hindi na mababalik na pagbabago, tayo ay humaharap sa isang sangandaan, kumapit sa mga buo ng mga ideolohiya na maaaring nagpasakop sa atin sa loob ng mga siglo o magising sa mga nakapagpapalaya, bagamat nakakatakot na mga katotohanan na naghihintay. Ang sandaling ito ay nag-aanyaya sa bawat isa sa atin na muling pag-isipan ang ating mga paniniwala at yakapin ang paglalakbay patungo sa personal at kolektibong liwanag. Paano mo tutugunan ang paanyayang ito? Salamat sa pagsama sa pagtuklas na ito. Sundan kami para sa higit pang malalim na pag-aaral sa mga misteryo ng ating panahon at sama-sama tayong magising.